kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang bira ng mag-amang sina dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si BBM, ay kaagad na lumaki ang isyu at bumanat na rin si House Speaker Martin Romualdez na siyang pinaghihinalaang may pakana umano sa gumagalaw ngayon na People's Initiative. Diba, pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang dami ng pinatay. Nang tanungin ng presidente kung ano ang kanyang reaksyon kung bakit kaya nasabi ng Pangulong Duterte na siya'y bangag at gumagamit ng illegal na bisyo, ay rumesbak ito at pinaghinalaan ng pain reliever na nireseta noon sa Pangulo na ang pangalan ay fentanyl. Well, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. Kaagad na nakaabot ito sa dating Pangulo at hindi nagustuhan ang pahayag ni BBM tungkol sa gamot niyang fentanyl na siya umanong rason kung bakit niya nasabi ang mga tirada niya noong magkaroon ng prayer rally sa Davao. Sa isang media briefing ni FPRRD sa Davao City ay nilinaw nito ang tungkol sa fentanyl at muli na namang tinalupan ang kasalukuyang presidente. Ito ang round 2 ng muling mga maanghang na bira ng dating Pangulo kay Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektoro ito ng fentanyl. Mr. President, itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa 4, ganon. Tapos, isa ito, it talks for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan Matapos ang eksplenasyon ng dating Pangulo patungkol sa nireseta sa kanyang pain reliever na fentanyl, ay siya na naman ang nagtanong sa Pangulo patungkol sa inaakusan nitong illegal na bisyo na kanya umanong tinitira. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nang dumadala sa dyan sa Malacanang. Badi-badi mo yan sila. As a matter of fact, yung yan sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, na trabaho.
Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. Tinira rin ng dating Pangulo ang landas na tinatahak ni BBM, kung saan ay sinusunod raw nito ang ginawa ng kanyang ama noon para kumapit sa kapangyarihan at pwesto. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Umalma si House Speaker Martin Romualdez sa akusasyon ni FPRRD patungkol sa bisyo ng presidente at sinigundahan pa ito ng PIDEA at sinabing hindi kailanman nalagay sa listahan ng mga gumagamit ng ilegal na bisyo ang pangalan ni BBM. Ito naman ang sagot ni dating Pangulo dyan. Sabi mo ngayon, mga PIDEA, ang PIDEA, wala raw record. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yun. Hindi man tinanggap yun. Pero hanapin ko ron. As soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila because they're worried that you are in Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko nga, ano? Tabi mo yan. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong mga military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila for their protection. Nandyan yan. Maghintay ka lang. Hindi rin nakaligtas ang First Lady kay FPRRD at binasaringan rin ito. Ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. May naging suhestyon pa ang dating Pangulo na dapat gawin ni BBM para mapatunayan niya na hindi nga siya tumitira ng ilegal na bisyo. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Malawak talaga ang intel ng dating Pangulo dahil halos alam niya kung ano-anong nangyayari kagaya ng bago na niya namang katanungan sa Pangulo kung bakit raw ito pumunta ng bansang Germany bago mag-eleksyon at kung ano nga ba ang pinarehab nito. And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Nagkampanya na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president.
Why? Kasi alam ko, bangag. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Lupuhan yung PDEA. Itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa. Alam man ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Kapag muling rumisbak si BBM o House Speaker Martin Romualdez sa mga bagong banat na ito ng dating Pangulo, ay siguradong may karugtong ulit ito ang mga bira ni Rodrigo. Awkward talaga ang posisyon ni Inday Sara dahil kahit sabihin pa ng presidente na maayos ang kanilang samahan, pero iba pa rin talaga dahil sa binibira ka ng pamilya ng sarili mong vice-presidente. Kung para sa presidente ay hindi siya naapektuhan sa mga personal na banat ng mga Duterte sa kanya, pero paano kaya sa pakiramdam ng kanyang asawa at mga anak? Hanggang kailan kaya tatagal ang bangayang ito? Lalo na't papalapit na ang halalan sa 2025. Ikaw, gusto mo na bang matigil na ang bangayang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.